Hello Virgo, ito na yung December 2025 reading mo. Check natin ano yung mga dapat mong malaman, mga messages, mga possibilities. But just in case, late mo man mapanood ito, lahat naman na reading ko dito, Virgo, ay timeless. Thank you so much for dropping by bago ka man dito or matagal na. Thank you sa suporta, pagsubaybay. Kung gusto nyo guys ng private reading ko, dumiretso kayo one and only Purple Teen, FB page, Meta Verified, may blue check. Kapag walang blue check, di po ako yun. Kayo po mismo ang magsadya sa akin doon, kayo po mag-PM kung balak nyo mag-book, mag-inquire. Ingat po ha sa mga fake na nagpapanggap na page ko, marami po sila. Overall energy mo, meron kang Knight of Swords. Challenge, Ace of Swords. Good stuff, Knight of Pentacles. Money career, Six of Wands. Love life mo, Two of Cups reversed. Weird yun na, kasi itong specific na reading na to, hindi ako gumamit ng reversal, pero may nakabaliktad. So, kunin ko na lang yan. Baka talagang dapat ganyan siya. Baka importante yung message na yan. Clarify natin lahat ng mga cards na hinugot natin. Bottom ng deck, unexpected, what you don't see coming, meron ka Magician. Okay? Si Gemini yan, mga signs na meron dito, may mga air, Gemini, Libra, Aqua, pwede rin may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, pwede rin namang may fire, may water, may fence, lahat ng elements nandito. So, from Aries up to Pisces, pwedeng nandito. Pero specific lang kasi si Magician. No, sa major cards mo. So, unahin na natin to, yung mga overall energy mo para sa month na ito. You have Knight of Swords saka Nine of Wands. So, nakikita ko dito, Virgo, huwag kang masyadong pakampante. Don't let your guard down. Mag-set ka ng boundaries kung kinakailangan. Mag-set ka ng mga limitasyon, boundaries. Whether itong mga limitasyon na ito, i-impose mo sa sarili mo or sa mga ibang tao na lumalagpas sa kanilang boundaries. Na-i-invade ka. Meron ako mga nasa sense na possible mga danger or threat. So, be aware. Be vigilant. No? And be ready. Itong dalawang card na to nagsasabi na maging ready ka anytime. This card is the Knight of Swords, which is a card of taking action. So, importante na, yun na nga, alisto ka, mag-take ka ng action whenever kinakailangan. But, huwag ka naman din maging masyadong reckless, impulsive, or padalos-dalos. Yun ang meaning niyan. Take charge kung kinakailangan. Dapat handa ka anytime, alisto ka kung kailan ka magte-take ng action. Naiwan ko pala yung aking, naka-on yung wifi. Patayin ko lang kasi istorbo yan. Challenges. Challenge dito sa challenge division. Mukhang meron mo titinding challenges para sa'yo, Virgo, this month, no? That's the indication of the Ace of Swords. But the good news about that, na kahit sabihin mo nang mahihirapan ka rito, no? Alam mo yon, mafi-figure out mo pa rin yung solution dito sa problem mo. So, in short, mau-overcome mo pa rin yung situation yan, no matter how challenging, how difficult yan. Okay. Nandito yung mahaharas ka, mai-stress ka, nandito yung mahihirapan ka makasabay, makakope. May mga bagay dito na pwedeng ang bilis-bilis at hindi mo kayang agapan or sabayan .
Pwedeng mahirapan kang makapag-cope dyan. Nandyan din yung mga intriga, mga chismis, no? Nandito yung parang energy ng hindi ka magkanda o gaga, sabay-sabay, sunod-sunod, all at once, no? So, yun yung mga challenges na may encounter mo. Maaring yung iba sa inyo, may encounter ninyo is baka magahol kayo sa oras. Maabutan kayo ng deadline, mapipressure kayo, mai-stress kayo. And pwede may mga challenges when it comes to communication tsaka yung mga gagawin mong mga transactions, no? And pagta-travel. Pagdating naman sa good stuff, no? Ano yung good stuff? Yung magandang darating sa'yo or good news. Nakikita ko rito, opportunities or options for you, Virgo, since nandiyan yung Two of Wands, no? Nandito yung may mga possibilities ka na pwede mong i-explore. Nandito rin yung maaaring mabigyan ka na ng opportunity or break kung naghihintay ka as such. Meron ditong something worthwhile. Yun yung na-feel ko nung napatingin ako dito using my intuition. Parang may sinasabi, okay, take it slow or mabagal yan. Ang importante is that you are consistent pagdating dito sa ginagawa mo. And you'll be rewarded, no? Dahil sa iyong consistency. Hindi naman yan sa matter ng pabilisan, pagalingan, sinong nauna eh. Hindi naman ito race. May kanya-kanya tayong pacing. Yung pacing ni ganito, ni ganyan, ay hindi mo pacing, Virgo. So, mag-focus ka sa iyong path, mag-focus ka sa iyong pacing, hindi dun sa pacing ng iba. Huwag ka na lang tumingin doon, do not compare. Importante, ginagawa mo yung dapat mong gawin, consistent ka, tuloy-tuloy ka, continue mo lang yan. Slow but steady progress wins the race, hindi yung mga taong nagmamadali. Yun na yung may na-feel ko rito. So, when it comes to traveling, when it comes to opportunities, nakikita ko meron. So, yun yung good stuff mo. Money career. Wow! Ang ganda ng money career mo. Mukhang mukhang victorious ka rito. Panalong-panalo ka dito, Virgo. Ayan, ito ay card ng battle. Dito kasi, pwedeng ikaw yung victorious, ikaw yung talunan. Pero dahil lumitaw yung Six of Wands upright, nasisiguro ko na ikaw yung victorious dito. So, kung ano man tong pagdadaanan mo, gagawin mo for sure, you'll achieve it. Ano man yung pagdadaanan mo mahirap, magiging victorious ka pa rin dyan. You'll get the attention you deserve, compensation na deserve mo, rewards na deserve mo, recognition, and etc. Nakikita ko all eyes on you. Pwedeng ito ay glow up, nandun ka sa spotlight, no? Nandun ka sa magandang position sa month na ito eh. Kasi mabibigyan ka ng dyan, mapapansin ka, alam mo yun. So yan, lalo na kung nasa social media ka, content creator ka. Makaka-attract ka ng marami mong followers or may mga mai-impress talaga sa'yo. Kung sa workplace yan, mai-impress yung boss mo, yung mga superiors mo, yung CEO. Kung sa mga bagay na ginagawa mo, i-admire ka nila, matutuwa sila dun sa ginagawa mo. Makikita nila yung talento mo. Yung kumbaga parang yung nag-glow up ka, nasa spotlight ka, nag-i-stand out ka. Kaya definitely kung may mga kakumpetensya ka, may mga kalaban ka dyan, parang ikaw yung mangunguna eh. Parang yun, mauumusan mo sila eh. And kung ano man tong battle na to, pakikipaglaban mo na to, masusurvive mo yan, magiging victorious ka pa rin. Sa financial man yan or sa career mo. Ngayon, pagpunta naman dito sa iyong love life, so nakakaramdam ako dito ng change of heart. Nakakaramdam ako ng disharmony pagdating sa inyo ni person mo. Nakakaramdam din ako ng ghosting or iiwanan sa ere. May pang-iiwan eh. Pag-aabandon na, pang-iiwan.
Hindi ko lang alam kung ito ay caused by cheating or caused by talagang nawalan lang kayo ng gana sa isa't isa. Nagka-bad tripan lang ba to? Basta yun yung nafe-feel ko. Meron ditong parang magwo-walk out, mang-aabandona, mang-ghost. Oo. Pwedeng LQ, pwedeng breakup, pwedeng bad tripan lang naman. Unexpected, unforeseen, magician. Wow. Merong magandang transformation para sa iyo. Hindi mo ine-expect itong pagbabago na to, Virgo. So, expect mo ng mga magagandang changes. Sa tingin ko lang, parang ang laki ng impact sa'yo ng magiging pagbabago na ito. Kung ano man itong pagbabago na to ngayong month ng December. Parang this is magical, yun. No, more on positive yung napipil ko na transformation with the Magician card. By the way, may manifesting din dito. Yung iba, kung ito specific, kung nag-expect kayo ng sa mga job applications nyo para sa akin, maganda to. Pwede kayong matanggap na dyan, mag-start na kayo agad. No? Remember, meron kang 8 of Wands dyan. It is indication na pwedeng ang bilis ng progress. May mga bagay dito na mabilis, fast moving eh. Fast moving yan eh. Okay. Closing messages na tayo, Virgo. Ay, sorry, hindi pa pala at makaano. Ito pa, yung mga iba pang possibilities paparating sa iyo. Munti ko makalimutan ko kasi naitabi ko dun eh. Wow, wealth, prosperity. Mga pence yan, no? Daming coins. Baka marami kang aanihin ngayon na sales, sahod, overtime, no? Daming gains, profit. Daming datong siguro. Kikitain. Yun lang, may mga kalungkutan or loss na pwede mo pa rin ma-encounter. Wala lamang perfect na buhay. Kung may saya, may lungkot, no? Hindi naman laging maswerte, hindi naman laging successful, no? Realistic lang yan. Hidden secrets can harm you. Yun yung lumitaw kanina dito. Moon card. So, kung ano man to, huwag kang magtatago ng mga bagay na delikado, Scorpio, especially when it comes to health. Disclaimer, hindi ako doktor. Lahat ng bagay na may kinalaman sa health, sa doktor kayo didiretso. Sila yung nararapat na magbigay ng assessment sa inyo. Tumingin sa inyo. Doon po kayo magpa-consult. Pero dahil ito lumilitaw lang sa card, sasabihin ko na lang just in case para lang may alam mo. Basta merong mga bagay dito na nakatago, delikado. Maaaring pwedeng ikapahamak mo kung ano man yan, kahit hindi related sa health. Period of frustration, lessons to be learned, mukhang imbudo to, so pwedeng may mga difficult process kang pagdadaanan, may mga challenges, pwede rin may mga ganap, pangyayari na kapupulutan mo ng leksyon. No? O, yung mga kapupulutan ng leksyon, di ba, pag nagkakamali tayo, tututo tayo ng leksyon. Doon naman talaga tayo natututo eh, pag nagkakamali tayo eh. Carriage, ito ay may kinalaman sa pagta-travel, whether itong journeying na ito is ano ba to? Chapter for you? Sabi dito, pwedeng may pagdadaanan ka physical or mental, or spiritual journeying, or baka naman literal na travel to, pag-journey talaga. Okay? Or something related sa, yun, pagta-travel or vehicle. Any matter na related doon. So, dito na tayo sa iyong closing messages. Kung bago ka dito, Virgo, don't forget to subscribe, like, follow, ha? Kung nagustuhan mo, nakarelate ka, na-entertain ka, pa-heart na lang, pa-like, pa-leave ng comment, or pa-share itong ating reading. Closing messages mo. Private readings, tignan nyo na lang sa description, ilalagay ko dyan paano magpa-private reading sa akin, or dumiretso kayo sa one and only Purple Teen official page, Meta Verified, may blue check. Pag walang blue check,
fake yun. Kayo po ang mag-PM doon. Hindi po ako mag-PPM sa inyo. Hindi ko rin po kayo i-add friend. Yun yung mga impostor, ha? Closing message mo, friend. Be as a good friend to yourself as to others. Kung gaano ka kabuti, kabait sa kanila, kapag mapagbigay sa ibang tao, dapat ganun ka rin sa sarili mo. Hindi yung nauubusan ka na, hindi yung nilagawa mo na lang laging first priority yung iba, tas ikaw last priority. Hindi laging piniplease mo sila, tas yung sarili mo ay sinasantabi mo lagi. Hindi ito sinasabi na maging selfish ka, na unahin mo lagi yung sarili mo. Syempre, depende yan sa sitwasyon. Kung may mga emergency, alam nyo naman yun, common sense yun. Pero overall, ibig sabihin, kumbaga, kung paano mo asikasuhin, bigyan ng importansya iba, ganun din ka-importante yung pagbibigay mo ng self-love, self-care din. Okay? Closing message mo, you have solitude. Solitude, retreating and finding solitude will be beneficial for your health. Diba, ikaw si Virgo, nire-represent mo ay si Hermit. Kayo yun yung solitude si Hermit card. So, retreating and finding solitude will be beneficial for your health this month. Virgo, take note of that. Take your time, go slowly, and find your favorite place to rejuvenate. O, mag-take a break ka naman daw, mag-time out ka naman, mag-retreat ka. Take time to bathe in the light of the next full moon and allow your senses to be calm, to bring serenity when needed. Affirmation mo, I am restful and feel blissful in my own company. So, yun. Siguro, kailangan mong mag-detach muna, mag-unwind, mag-solo mode, mag-hermit mode. Etong month na to, Virgo. Yun yung mga messages for you. Sana makatulong sa yan. Godspeed, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.